Good day mga ka-farmlat. Ayan, so new property po tayo, ano. So ang location po nito is Tagkawayan, Quezon, and then ang sukat po ng property is 10 hectare. And so yan mga ka-farmlat, bali ito po yung barangay road dito sa property. So mula barangay road mga ka-farmlat, may distance po siyang 150 meters more or less. So ito po yung right of way. And so mula naman po sa bypass road ng Tagkawayan mga ka-farmlat, so mayroon po dito dine-develop na bypass road na tatagos ng Manila to Bicol. So mula po doon mga ka-farmlat is 10 minutes nandito na po tayo sa property. So ito po yung right of way mga ka-farmlat. So 3 meters po ang lapad dito, and then pasok naman po ang four wheels if ever. So need lang po natin i-develop. And then may right of way naman po ito mga ka-farmlat. Ang lupa dito mga ka-farmlat is medyo patigas naman po. So kung i-develop ay possible naman po pasok ang four wheels. So 10 hectare po ito. And then mayroon pong poles sa loob ng property. So titingnan po natin and then tatansyahin din natin kung ilang meters ang distance mula barangay road. So mula town proper mga ka-farmlat, so 5 to 7 minutes po ito from town proper ng Tagkawayan, Quezon, and McDo na rin po. So may McDo na po dyan sa Tagkawayan. So kung gusto mo mag-McDo, 7 minutes lang. 7 to 8 minutes. Yan, medyo kumipot dito mga ka-farmlat. So madali lang naman po ito kung gusto mo ipasok ang kotse. So susud-sudin lang natin yan para lumapad na at least 3 meters yung right of way niya. So sa ngayon hindi pa natin alam kung ilang meters talaga yung distance na tatansyahin natin. Ang pagkalupa dito mga ka-farmlat, hindi siya yung brown na malambot. So medyo buha-buhangin po ito, kaya hindi lulubog. Kahit apakan mo, hindi lulubog yung paa sa lupa. So kahit apakan mo siya, yung lupa po niya medyo buha-buhangin na, kaya matigas po ito. Ay, ito na yung boundary. Mga 200 meters na. So mga ka-farmlat, bali sa to po ng property. Behind the scenes sa ating mga vlogger na tropa. Ayan, so bali ito na po yung property mga ka-farmlat. So estimated po natin is 200 meters distance niya sa barangay cemented road. Marami pong niyog, saka may mga fruit of bearings. May mga bamboo. Yeah, huwag ka sumigaw. Ayan mga ka-farmlat, bali nyugan po ito. Ayan, so kagandahan po ng nyug dito is takaran siya. Ayan, napakaganda po nito mga ka-farmlat. Ayan, so yun ang good thing dito mga ka-farmlat. Yung lupa niya hindi siya ganun kahili, so medyo banayad naman po ito, and then punuin ng puno ng nyog. And then may kawayan din po sa loob ng property at may sapa din po, kaya good po ito for livestock. And so may kawayan, so kung gusto mong gumawa ng bahay, rest house, so no need natin bumili sa labas. So ayan, may langka, kung familiar po sa langka, ginugulay po yan. So limutan ko kung anong prutas to. Maya, ilalagay ko po sa caption. Prutas to mga ka-farmlat. So kinakain yan. Yan, may mangga din. Tisa. Oo, tisa. Kung familiar po kayo sa tisa. Yan, so ito, mangga. So yun po yung sapa mga ka-farmlat, at may tubig po yan. So running water yan mga ka-farmlat, kaya hindi po yung naubusan ng tubig. Yan. So ito po yung nyugan niya mga ka-farmlat. Ganda. Banayad po ito mga ka-farmlat. So hili siya pero banayad naman po and then puno po ito ng puno ng nyug. Yan, napaka ganda. Tama-tama ito mga ka-farmlat kung hanap mo ay investment at the same time retirement plan na rin. Kung all this ka na, pwede ka po dito. Kasi may right of way naman, so pwede pong ipasok ang four wheels. So need lang natin i-develop. Yan, napakaganda po ng puno ng nyug dito. At malinis So itong damo na itong mga ka-farmlat, mabilis na pong hawanin yan. So saglit lang yan dito, iupa lang natin yan. Kasi dito sa Quezon mga ka-farmlat, yun ang kalimitang source of income ng mga tao dito. So hanap lang tayo ng tao na pwede magtabas niyan. So mabilis lang po yan.
Ayan. Ito kawayan. Baka ganda po nito. Sulitin ko mga ka-farmlat, ang sukat po ng property is 10 hectare. Yan, Nyugan. Estimate po natin sa nyug mga ka-farmlat. Ang isang property po, pag puno ng nyug, is na around po yan ng 250 to 300 kabuo ng nyug. Pag puno, so puno naman po ito ng nyug, so estimate na lang po natin sa kahit 200. So nasa 2,000 kapuno po ito ng nyug more or less. Kasi 10 hectare. Ayan. So estimated lang po natin yan. Ayan. Then ito po yung sapa. Sa loob ng property. Ayan. Ganda. So laharin natin. Ayan. Ay, tawid sapa ba to? Ay hindi, so ito yung boundaries niya, no? Ayan, may mahogany din po sa loob ng property. So sa po ito ng property mga ka-farmlat. And then ito pong creek ang boundaries nila. Ayan. So tamang-tama ito mga ka-farmlat kung mahilig ka mag-alaga ng hayop, baka kambing, baboy. So pwede kasi may source ng tubig. And then aside doon, pwede po natin itong i-develop na fish pan. Ano? So mini fish pan lang naman po, hindi yung malaki. Kumbaga libangan lang. Yan. So ganda, napakaganda po ito mga ka-farmlat at malinis din po yung property. Ayan. Ayan. So ito yung sapa niya. Ganda. Province sa province mga ka-farmlat. At ang kagandahan dito mga ka-farmlat, wala kang makikitang basura sa sapa nito. Yan, so makikita mo lang basura dyan is yung mga tuyo-tuyong dahon, tuyo-tuyong damo, ano, at tuyong kahoy. So yun lang po yung makikita mong basura sa sapa. So ayan, may mga puno-puno ng mahogany. Yan, marami po itong puno ng mahogany mga ka-farmlat. At halos punong-puno po ito ng nyog. Ayan, halos walang mapaglagyan. And that malinis po yung property. So ayun, may bahay. Kagasunin natin mamaya kung kasama ba yun sa bentahan or hindi kasama sa property. Ano? Kasi nauna na sila. Ayan, so kung mapapansin nyo mga ka-farmlat, may mga boundaries yan. I mean, may mga pagitan yung puno ng nyog. So ang pwede natin gawin, pwede natin yung taniman ng kakao, avocado, santol, lansones, rambutan. So marami tayong pwedeng gawin sa property, ano, para at least maging productive po yung property. Ayan, para at least lahat may pakinabang. Ano. Ayan si Sir Jeff. Maganda po ito mga ka-farmlat. At 10 hectare po ito, napakalawak po nito. Yan, so malapit lang din po ito sa New Bypass Road ng Manila to Bicol, yung TR5 na tinatawag. Yan. So ang distance po nito sa Bypass Road is nasa around 10 minutes. 10 to 15 minutes po, nasa Bypass Road na tayo. Ng Manila to Bicol. So ang good thing dyan mga ka-farmlat, kung dati per Manila, so mabiyahe tayo ng 6 to 7 hours from Tagkawayan. So pag na-develop po yung bypass road, so possible abot niya lang po yan ng 5 hours, ano? Yan. So ngayon butas na po yung bypass road mga ka-farmlat. So tagos po yan ng Daet or Labo, Camarines Norte, ano? Butas na po yan, so hindi pa lang cemented. Ayun yung sapa niya. Yan. Malinis po ang tubig yan mga ka-farmlat. Medyo labo-laboyin lang pero malinis po yan. Yun, so yun, malinaw. Malinaw ang tubig. Maganda po ito. Sukin natin. Tingnan natin yung pinagmamalaking falls na ating locator. Wow! Yan, so nakikita ko ng mga ka-farmlat. So ito po yung falls sa loob ng property. Ayan, so napakaganda. Yan yung mga kasama nating vlogger. Wow. Yes. Tower. Maganda. Yan. Napakaganda po ng falls dito mga ka-farmlat. Ayan, no? So malalim po yan. Wow. Ganda. Idea lang mga ka-farmlat. Bali may nabenta po kaming
falls nung nakaraan. So last time sa Ginyangan, Quezon. So ang ginawa po ng buyer mga ka-farmland, kasi running water yung property. Ayan, so nilagyan po nila ng falls sa baba yung property. Ayan. So ang good thing po ngayon, yung property dinadayo na rin. At the same time, kumikita na po yung property. Ano? So kumikita na yung buyer. Ayan, nakakatuwa po. Bukod sa business purpose yung pool, so investment na rin po, ano, kasi alam naman natin yearly tumataas ang value ng property, lalo na pag nagkakaroon ng development, so pwede po natin i-develop. Ang ganda. So running water po yun mga ka-farmlet, at hindi po yung naubusan ng tubig. Ligo na. Sukate na yun, talo na, no? Malalim nga yan, halata may. Ayan, si Jeffrey Farmlat. Jeffrey Farmlat. Kasama natin si Best Lunch sa Rocky Fair maglulupa. Po, sukate.